Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Ang Pasko, or even few days bago at matapos ang Pasko ay panahon ng reunion. Reunion ng mga magkakaklase, reunion ng mga dating magkakasama sa trabaho, ng mga magkakaibigan, magkakabarkada, magkakapareho ng interest or hobby, at syempre, ng pamilya. Ito kasi yung panahon na mahaba ang bakasyon. Ito rin ang panahon na nagkakaroon ng bonus ang mga nagtatrabaho. And of course, Christmas is a season really for the family to be together. Sapagkat ang Pasko ay tungkol sa Diyos na nagbigay ng kanyang pinakadakilang regalo, si Kristo, sa konteksto ng isa ring magandang regalo, ang regalo ng pamilya sa buhay ng tao. Si Kristo ay hindi basta nagkatawang tao na walang pinanggalingang ina at nang walang tumayong ama dito sa lupa. Nasa konteksto siya ng isang pamilya. Bagamat po pwedeng hindi na. Kaya hindi ito aksidente. Planado ito ng Diyos upang sa atin ay ipakita noon pa man ang halaga ng pamilyang nagkakaisa at magkakasama. Pamilyang unfortunately, kinakailangang magkahiwa-hiwalay kahit na wala silang problema sa isa't isa sapagkat may mga kinakailangan magtrabaho sa malayong lugar, may mga anak na kinakailangang lumipat ng bahay, pansamantala, boarding house para mapalapit sa paaralan at kapag nakagraduate na mananatili pa rin sa bahay na malayo para ipursue ang kani-kanilang karir. Something na pwedeng hindi naman sana kung mayaman lang ang bawat pamilya at kung progresibo lang ang bawat bayan para hindi na lumayo pa makapagtrabaho o makapag-aral lang. Pero sabi nga natin, kailangan. Kaya naman, napakahalaga kung may mga ganyan na ng mga kahit minsan ay pagtitipon o reunion ng isang close na samahan, lalong-lalo na ng isang pamilya. Sapagkat sa pagtitipong iyon ay para bagang hahabulin mo yung mga nawalang moments ninyo na dapat ay magkakasama kayo na alam naman nating hindi talaga kakayanin. Kaya, ang bawat pagtitipon o reunion ay hindi natin dapat sayangin. And for this, matutulungan tayo ng mga readings na napakinggan natin. Both of our readings, if you notice it, talk about the presence of God that brings joy. At obvious na obvious ito sa ating mabuting balita. Kitang-kita natin ang napakasayang reunion at muling pagkikita ni Elizabeth at ni Maria. Ang rason, si Kristo ay literal na nasa gitna nila. Kasi nasa sinapupunan ni Maria. Kaya kapag kausap niya si Elizabeth, talagang nasa gitna nila. At yan ay ramdam kahit ni San Juan na nasa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth during that time. Psalm 16:11 states that in the presence of God, there's fullness of joy and happiness, pleasure forevermore. Kaya sa bawat reunion na pupuntahan natin, lalong-lalo na sa piling ng mga taong mahalaga sa atin, let us see to it na meron tayong ibabaon at iiwan ng kagalakan sa pamamagitan ni Kristo na nasa sa atin.
Because if Jesus is with us sa reunion, hindi na mahalaga kung meron bang handa o papremyo ba. Kasi diba, let's face it, madalas ang nagiging hadlang sa reunion ay yung pondo eh. Sino ba ang mag-sponsor ng ganito? Sino ba ang magpapakain ng ganito? Kaya kung minsan nagkakaturuan hanggang sa magkatamaran, next year na lang, hanggang sa mawala na ng tuluyan. Hindi pa po pwedeng simpleng salo-salo na lang, toka-toka na lang. Ang mahalaga naman ay yung kwentuhan eh. Ang mahalaga naman yung tawanan. Ang mahalaga naman yung bahaginan. Yun ang nagpapasarap sa bawat pagkikita. Ano man ang pagsaluhan. At bawat isa sa atin may mga magaganda o pangit na karanasan na ang mahal natin sa buhay ang pinakamakakaintindi niyan. At dahil sa bawat karanasan natin, nandoon ang presensya ng Panginoon na pumapatnubay. Siguradong yan ay pagdudulutan, yung kwentuhang yan ng kagalakan kahit ano pa ang pagsaluhan. Again, if Jesus is with us, hindi tayo magyayabang, hindi tayo magmamataas, na madalas ay sumisira o nagpapaliit ng kagalakan sa reunion na po pwede nating pare-parehong maranasan. Yung iba kasi, pagpunta sa reunion, isusuot na, katakot-takot na alahas, mamahaling damit, bit-bit-bit-bit ang 100,000 bag. Tapos, kapag magpapababa sa venue, see to it na maraming makakita. Pwede bang mayos ka? Sapagkat reunion ng pinuntahan mo, hindi birthday party mo, hindi mo okasyon lang ito eh. Sa gayon, maapektuhan nun yung pakikitungo mo sa iba. Lalong-lalo na sa mga nasa ibaba, sa kabatch mo, sa kapamilya mo. Nandun ka lang sa isang sulok, text ka ng text, ayos ng buhok, ng mukha, salamin ng salamin, samantalang sila nagkakandak kuba sa paggawa. Tila baga ikaw ay bisita, ikaw ay amo at tagapaglingkod mo lamang sila. Kapatid, pare-pareho lang kayong ama, ina, anak, kapatid sa inyong pamilya. And the last thing you want to happen ay yung maging mababa ang tingin ng iba sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Kapag nagmamataas ka, parang ganun ang ginagawa mo sa iba. Ganun. Wala sa'yo ang Panginoon pag ganon. Kaya magpakumbaba para makigalakal sa kanila. Yung makasama ka sa tawanan, pati ikaw pagtawanan, makasama ka sa contest, cooperate, join them, celebrate with them. And you'll realize na mas magiging masaya ka dahil nakapagpasaya ka ng iba. You see, hindi naramdaman ni Elizabeth na may ere si Maria, na kahit siya ang ina ng Diyos. At hindi rin naman on the other hand, naramdaman ni Maria ang pagiging senyor ni Elizabeth. Kasi pareho silang pagkumbaba. Kaya nag-abot agad sila, nag-click agad sila, naging masaya agad ang kanilang pagkikita kahit sa matagal na panahon hindi sila nagkasama. Dahil mapagkumbaba, pareho yung dalawa. Pag magmamataas kasi ang tao, sky is the limit eh. Saan kayo mag-aabot kung pareho kayong magmamataas? Saan? Saang banda? Diba? Pero kapag magpapakumbaba, pareho. Yan, paglingon mo sa baba, lupa na, hanggang dyan lang. Mag-aabot na kayong dalawa. Madali kayong magpapakiramdaman. Madali kayong magiging masaya kasama ng isa't isa. Consequently, if we are with Jesus, if Jesus is in us, ihanapin natin yung mga nawawala. Sapagkat gano'n ang Diyos. Nakita po ninyo, Jesus was with Mary. Ano ginawa niya? Hinanap niya yung matagal niyang hindi nakikita, si Elizabeth, na nangangailangan ng tulong niya. Kaya sa reunion, dapat ganun din. Dapat maging sensitibo tayo. Sino yung hindi umaattend? Sino yung nawawala? Sino yung nahihiya? Madalas yan yung mga hindi nakapag-aral. Madalas yung may mga nagawang kasalanan. Madalas yung may nagawang pasaway. Madalas yung mga mahihain lang talaga. Puntahan natin. Invite natin, padaluhin natin, sapagkat kuminsan, yan naman talaga ang hinihintay lang mga nila, yung maramdaman nilang hinahanap sila, para maramdaman nila na kahit ano pa man ang nagawa nila o estado nila, mahalaga pa rin sila, lalong-lalo na para sa kanilang pamilya. Ngayon, kapag nandyan na sila, kapag umattend, maging sensitibo tayo sa mga sinasabi natin. Sapagkat ito yung mga taong pwedeng nakukonsensya sa anumang ginawa nila, nahihiya sa estado nila. Please be sensitive. Please be prudent with the words na ating gagamitin kapag sila ay kinakausap natin. Sapagkat pwedeng sa mga inosenteng mga komento at tanong natin, sila ay ma-offend natin. I mean, inosente kasi hindi natin intensyon eh. Nasaktan sila, pero masasaktan sila. Ito ang magiging dahilan para sa susunod, hindi na sila umattend. Ito yung mga
inosenteng komento tulad ng, hindi ka pa pala pumapasa. Minsan, ikukumpara pa sa iba. Ano bang pangarap mo? Common yung, hindi ka pa ba mag-aasawa? Ilang taong ka na ba? Baka mapag-iwanan ka na. Wala pa kayong anak? Ano, hindi pa kayo gumagawa? Yung mga ganong komento. Nako, lalong-lalo na kapag may mga ngingiti, magtatanong din, sususugan din yung komento ngayon. Nako, kahit na hindi mo intensyon na hiyain siya, usaktan siya, mahiya at masasaktan siya. Kaya, maging ingat tayo sa ating mga bibitawang salita. Ngayon, kung ikaw naman ang biktima niyan, huwag ka naman sasagot ng pabalang. Baka naman sabihin mo, mataba ako kasi napansin mo, kaya sinabi mo. Paano kung sabihin kong pangit yung kilay mo? Napansin ko, kaya ngayon sinasabi ko, huwag ganun. Kasi sisirain mo yung kagalakan sisirain mo yung reunion Intindihin mo na lang. Lalo pat sa tingin mo na lang, taklesa lang talaga o medyo nag-uulyanin na, medyo madaldal lang talaga. Huwag mong sirain yung kagalakan dahil lamang sa ikaw ay nasaktan. Lalo pat wala namang kasiguraduhan kung yun talaga ay sinasadya ng nagsabi sa iyo ng salita na ikaw ay nasaktan. Kung talagang di mo matiis, huwag ka na lang din magsalita. Pwedeng lumayo na lang, basta palipasin mo na lang yung araw na yon para hindi mawala yung kagalakan. In connection with this, kapag meron tayong mga kilalang hindi nagkakaunawaan, huwag namang gawin na sa okasyon na yon, na reunion, yung reconciliation. Lalo pat hindi natin alam kung paano ikokontrol yung sitwasyon. Kasi baka pare-pareho kayo na magulat, akala nyo maaayos. Pero mas talong lumala ang sitwasyon. Maganda na bago ang reunion, papag-ayusin na. May mamagitan na at hindi yung sa reunion talaga. Gayunpaman, huwag sanang ma-focus lang sa reunion yung atensyon natin sa pagninilay natin, kundi lalo na sa bawat araw na kasama natin yung mga tao na mahalaga sa atin, lalong-lalo na ang pamilya natin, always give our 100% attention, affection. Sabihin natin ang mga dapat nang sabihin, gawin natin ang mga dapat nang gawin. At kung may differences, misunderstanding, sana wag nang patagalin. Dahil darating ang pagkakataon, ang pagkikita natin bilang pamilya ay i-schedule na natin. Reunion na hindi natin alam by that time kung ang lahat ay nandyan pa at darating. Kaya bago mag-focus sa reunion i-treasure natin yung present union. Yung meron tayo ngayon. Alagaan natin yon. Isulit natin yon. I-maximize natin yon. Sabi nga, family time should be sacred. It must be respected. It must be treasured. It must be protected. Basta pag moment sa family, moment lang yun para sa pamilya. At hindi na para sa sino man o anumang iba. Tandaan natin that what we have right now is just short. Today is short. And tomorrow is not yet promised. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos Ipikit natin ang ating mga mata, Panginoon.
Salamat sa regalo ng pamilya. Tulungan mo po kami na mapahalagahan ito. At sana, bawat isa sa pamilya, ito ang makita. Na sa pamilya kami rin humuhugot ng lakas at pag-asa. Na malaking kagalakan ang mawawala sa amin kung hindi namin ito aalagaan yung aming relasyon, samahan, magandang pagtitinginan, kung may mag-aaway, kung may magpapataasan, kung may hindi magpapatawaran. Malaking at maraming panahon ang masasayang. Tulungan po kami, pare-parehong makita yan. Hallelujah! Upang magpatawad ang dapat magpatawad. Hallelujah! Humingi ng tawad at magbago ang dapat na humingi ng tawad at magbago. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang mahalaga, ngayon palang gumawa na tayo ng paraan. Hallelujah! Sa takdang panahon, ibabalik ang Panginoon upang tayo ay kunin para wala naman tayong pagsisihan. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Panginoon ang taong pinahalagahan ang Diyos at ang kanyang pamilya, ang kanyang kapwa, ang nagdudulot ng kaligayahan, kagalakan sa iba, lalo na sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Magpakumbaba ka, kahit na ikaw ang tama, walang mawawala. Yung yabang lang natin, yung pride lang natin, ayos na yan, kaysa ang mawala ay ang mahal natin. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.